Ilang taon ka na? 36. Ah. Ikaw? Ay, anong asawa mo sa ana? Nasa Doha, Qatar. Ah, Doon siya naghanap. Pero taga Pilipinas. Taga Pilipinas. Yung nahanap. ano po? Yung nahanap niya, Pinoy din. Alam ba? Pareho pala tayo. Bakit ikaw? Nung asawa ko din, ganun din, ng babae. Pero, Ilang anak mo? Ilang anak mo? Ano po? Anim ang amin, pero ang 5 nandun ang sa akin lang, 1. Kasi nung nag-alis sila, buntis ako na buwan. Ano? Pero, ang anak ko ngayon, nandito sa akin, 1 lang. Lalaki. Bali, 6? So, Opo. Iniwan po kayo ng asawa niyo, ma'am? Dala niya po yung 5 mong anak? Opo, DJ, nung naghiwalay kami, kasi siya naman nag-alis dito sa bahay. Tapos dinala niya nung 5. Pag alis na, buntis ako na 1 buwan. Hindi niya alam na buntis ka that time. Alam niya, DJ, pero kasi nang babae siya, kaya di ako nagsama sa kanya, nagpunta sila sa sa Usamis. Ano po yun? Hiniwalayan ka, ma'am? O ikaw po ang nagpaalis sa kanya? Nagpalayas? Sila talaga ang nag-alis, DJ. Gikuha sila sa sa kapatid niya dito. Sinong kapatid niya, taga Usamis po. Tapos, pinapauwi siya sa Usamis. Tapos, sinama sana niya ako. Pero, siyempre, saktan ako. Hindi ako nagsasaktan niya. Tapos, inulit naman niya. May naman siya ngayon, kinakasama. Nga sa Saudi. Ngayon. Wala naman na kayo eh. Hiwalay na po yata kayo, di ba? Pero ang tanong, ma'am, ba't hindi ka sumama sa kanya nung kinuha siya ng kapatid? Ano pa parang tatakas kayo dun sa babae na disgrasya niya, ganon? Lalayo kayo? Oo, kasi taga dito naman ng babae na dati, DJ. Okay. Gusto ng kapatid niya na isasama sana kayo lahat, pati ikaw, dun sa Misamis. Opo, pero ako lang ang hindi nagsama sa kanya. Sabi ko, pakita mo na sa akin na nagbago ka na, pero nung 1 taon na kami na hindi nagsama, tapos nandun sa Miss, tapos ako nandito lang sa Hingoog. Nalaman ko naman na may iba na naman, taga Bukidnon din. Pero ang babae na karelasyon na ngayon, may anak sila. Matagal na pala may anak siya dun. Pinata na nung anak nila. Teka lang, yung anak mo po ba yan, ma'am? Ilang taon na po yung bunso mo ngayon? 3 years na, DJ. Okay. Sige. Sige, sir. Tanong po kayo. Medyo naliwanagan na ako. Parehas din tayo. Pero Sa akin yung mga anak ko, 5. 5 din. nung nung 5 nga, nandun sa tatay nila. Pero wala na akong connection sa kanila kasi tinanggalan na ako ng karapatan. Kinablock na ako sa Facebook eh. Kaya masakit man, pero wala akong magawa. Ba't di mo hinabol yung mga anak mo? Ha? Ba't di mo hinabol yung mga anak mo para sa iyo? Nandun na nga ako sa naglikramo ko sa DSWD dito sa amin, sa Hingoog. Sabi nila, pagpunta daw ako sa Usamis, doon ako maglikramo, pero magpunta pa ko doon, nandun naman nung babae nung babae ng asawa ko, tapos sabi pa nung asawa ko, ayaw na daw sa mga anak ko sa akin, nung nakausap ko sila, sabi na ayaw na daw. Tapos nag-chat naman nung nanay ko na anak, sabi nila ayaw na daw nila sa akin kasi may kasama na nung tatay nila. Iyak na iyak pa ko noon, pero wala. Ganun talaga. Ano po yun? Nung tatay pa lang nakagawa nung kasama. May mali din po ba kayong ginawa, ma'am? Sa mga anak mo? Sa asawa mo? Nag-ano ako patulong ko sa DSWD, pero di naman ako tinulungan. Pero dapat daw, doon ako sa Usamis maglikramo. Pero
paano ako magpunta doon? I mean ba to kasi mas pinili pa ng mga anak mo yung stepmom nila kaysa sa'yo? Ano po yun, brainwash lang ni mister mo nila? O may mali ka rin pong ginawa sa mga anak mo? Wala, Wala. DJ. Wala. Nung asawa ko kasi, nung kasama ko pa sila, palagi niya sinabihan ng mga anak namin na huwag kayo sumama nung nanay niyo kasi mahirap lang daw kami. Nung pamilya namin, mahirap lang daw. Mayaman Kasi mayaman si mister mo. nung side nung sa nanay nung asawa ko, kasi nandun sa abroad lahat. Ah. Okay. Kaya palagi na sinabi na, sige sumama kayo kay nanay niya pero wala naman pera kasi nung asawa ko dati hindi naman magbigay ng pera. Kaya makita naman sa mga anak ko nga wala ka talaga akong mabigay sa kanila. Bisan panghingi na 5 piso, wala na akong pambigay. Kasi nandito na ako sa bahay, mag-araro ng palayan, ganun. Ganun lang. Tapos wala akong pera tanggap. Kaya wala akong mabigay sa kanila kung manghingi. Teka lang, naalala ko, sumali ka na rin po dito dati, ma'am, di ba? Opo, DJ. Nakwento mo na po pala yan. Yun na. Pero okay lang kasi may anak naman ako naiwan Oo. dito isa. Yun na ang inanuan ko. Alagaan ko. Yung kay sir naman, baliktad. 5 pong anak niya na sa kanya. Nasa abroad po kasi yung asawa, yung nanay. Bakit kayo naghiwalay, sir? Ah? Bakit kayo naghiwalay ng asawa mo? Baka may pagkukulang. Walang pagkukulang. Tumubra nga eh. Tumubra. Sumubra. Bakit iniwalayan na kung sumubra? Gusto niya raw maging maging masaya. Sa feeling ng iba. Sa feeling ng iba. Bakit sa'yo hindi na masaya? Siguro. Bakit ganon? Hindi, nag-abroad kasi. Alam mo naman na pag malayo. Kung hindi naman kayo malabo, sir, sa isa't isa nung nagsasama pa ho kayo? Wala naman po. Wala naman. Kabalitaan niya rin nagbabae pero hindi ko nagbabae. Dagdagan. Sana. Hirap talaga. Pagdating sa... Kasi kami na nga, 11 years kami nagsama nung papa nung anak ko, pero ganun din, nakala natin na habang buhay na, pero nagbago pala. Ilang taon ang pangalan mo? 13. Oh. Ilang Okay. taon ka na? 30. 30? Oo. Nako. 30. 15 pa lang. 15 na Ako kasama. panganay ko. Yan talaga. Pero... Sa ngayon, Nung pangalan ko lalaki, Panganay ko babae. ay din. Pangalawa ko lalaki. Sa akin naman, ang pangalawa lalaki at saka pang-anim lalaki. 5 lahat sila ng lalaki, isa lang ng babae. Puro lalaki. Isa lang ng babae, nung pangalan. Anong trabaho mo ngayon? Dito, sa lang, kasi di doon ako makatrabaho sa mga kuhang kasi walang maiwantan ako. Nagpalay. wala pa kayong boses, ma'am. Iangat niyo po yung cellphone. Nagpapalay lang ko, sir. Nagpalay ba? Nagtanim ng palay. Ganun. Nung nakaraan, nag-araro na po kayo, ma'am, di ba? Anong buwan po yun nung sumali ka? Mga May? Isang taon na yun, DJ. Isang taon. Parang kailan lang, no? Last year, sumali ka po dito. Kamusta po pala kayo nang nakausap mo? Ako si Kaan, si Philip, nung wala. Kasi sabi na malayo daw dito si Nuog. Kung Cotabato. Iangat niyo po yung cellphone mo, ma'am. Nawala po yung busis mo. DJ,
Si Philip, ano daw, malayo daw dito sa Hinguog, sabi niya sa Cotabato. Sabi ko, malapit lang naman ng Cotabato sa Hinguog. Yun na, sabi niya, hanggang yun lang, kaibigan lang daw. Yun na. Magkaibigan na lang kayo. Mas malapit nga yun. Kasi sa akin, malayo. Oo, lalo. May 4 wheels ka naman, sir ah. Anytime, pwede mo naman puntahan si ma'am. Ano? Sa trabaho to? Sa trabaho? At delivery po kayo. Hindi po. Service nila. Opo. Madilim po kayo, ma'am. Iangat niyo po yung cellphone kasi nawawala po yung busis mo. Oh, sige, walang signal dito, DJ, kasi nung gamit ko, data. Piso, dito, data. Data. Tapos Sino po? malayo naman. Sino-sino po yung mga kasamahan mo dyan? I mean, kapitbahay mo, mga magulang mo din, ma'am? Sino, DJ? Sa akin? Opo. Wala, kami lang, nung anak ko, dito sa Palayan, malapit sa Palayan, palay nga doon sa palibot ng bahay. Kami lang. Walang, bahay. At least sa'yo naman na yung saka mo siguro na lupa. Hindi, nung nag-rent lang DJ, kada cropping, magbigay ng 2 sako na bigas sa may-ari. Nung nakarang buwan nga, nung anak ko, natuklaw nung ahas kasi sinama ka naman doon nagkamlot sa palay doon sa doon banda sa likuran. Sinama ko. Paglingon ko nandun na pala nung kubra. Kubra talaga? King kubra po talaga, ma'am? Opo, nung kubra talaga DJ, lapit na nung anak ko natuklaw. Buti na nakita ko ba, pero nakaganyan na nung kubra. Takot talaga. Pero wala talaga akong maiwan sa anak ko. Kaya pag magpunta ko doon, sinama ko siya. Kung gising siya, pero kung tulog, iniwan ko lang sa bahay. Ganun lang. Pero ganun talaga. Fighting talaga Kasi kung di ako wala naman akong malapitan. Yun lang, tsaga-tsaga. Oo. Pero kunyari walang nag-offer sa inyo na ganito. Para kung magtrabaho ka, paralin ko anak mo para ganun, walang ganyan. Wala DJ kasi may sa akin nung mga magtatrabaho nung yaya, ganun din, yaya sa bata, pero nag-alaga sa bata, pero wala naman ako maiwan sa anak ko. Kaya nakiusap ako kay mama nung nakarang araw na iiwan ko muna nung anak ko kasi magtrabaho ko. Sabi ni mama, ayaw daw niya. Kasi kung nandun daw sa kanya nung anak ko, hindi daw siya makapagtrabaho din. Oo. Okay lang. Pero umiyak din ako, pero hindi ko naman ganun talaga. Wala magawa. Kung magtrabaho, ganun, ganito na lang. Sama-sama ko na lang anak ko. Walang araw, lumaki naman to. Oo lalaki din na. Mahirap naman talaga DJ, pero wala laging magawa kasi ganun talaga. Walang makatulong, isang magkapatid pa nga, puntahan mo magpatulong, ayaw naman. Kasi may mga sarili din kasing pamilya, ma'am, no? Hirap din siguro sa buhay. Opo, ganun DJ, pero nung nanay ko naman kasi matanda naman sila. Hindi na yun, kaya yun na si mama ayaw sa bata maiwan kasi matanda na eh. Ilang. Ano po yan? Nag-breast milk po pa ba yung anak mo? DJ? Dumididi pa ba sa yung anak mo? Hindi na. Pero nga, hindi na kasi mag 3 years naman to siya DJ, ngayong July. Galit pa. Ayun, sir. Pero malayo kayo, sir, kunyari kay ma'am puntahan mo, mga ilang oras? Malayo talaga, sir. Ano ba yun? Dalawang sakay ng barko. Layo Pero nga. segundo yung pagtawid nito, ali na.
Kasal kayo nung asawa mo, sir? Hindi. Ah. Wala. Hindi. Live-in partner lang kayo? Hindi nga sana, plano. Pag niya, pakasal. Kaso, nakahanap siya ng lalaki. Hanap nung lalaki na doon naman sa abroad. Tapos, baka Pagdating ikaw, nga rin niya, baka nang babae. masaya. Gusto nga raw niya maging masaya. Kaya naghanap ng lalaki. Ganun ba? Kasi sa akin naman, ang sa akin lang sana nung asawa ko, okay lang kasi sabi niya, maghanap ng trabaho kasi ganito, walang kundi na siya maghanap ng trabaho sa malayo, wala daw kami pangbili ng pagkain. Sabi ko, okay lang naman kung dito lang tayo sa palayan, magpalay lang. Pero sabi naman niya na, paano kung malaki na ng anak natin, mag-aral na, yun na. Pinayagan ko lang siya magtrabaho ng kontraksyon. Tapos, nung bandang huli, malayo talaga, LDR, doon na siya nagloko. Na. Sabi ko, bakit ganon? Iyak na iyak pa ko, bakit ganon? Bakit ginawa mo sa akin? Ano bang pagkukulang ko? Sabi niya, wala. Wala talaga. Sabi niya, wala. Yun. Pero, kung talaga, kasi dami daw noon, lang daw siya sa tentasyon, natinta lang doon sa babae na lasinggira daw, yun ang nagano sa kanya. So, sabi ko, bakit pinaulit-ulit mo pa? Doon na siya nga nagkatulog sa babae, sa bahay ng babae. Sa abroad ba may lasinggira? Yung babae nung sa asawa ko, lasinggira nung babae niya. Yan, sa abroad sila noon. Di na sa abroad, dito lang, sa Pilipinas. Kaya, tinanong ko kung anong pagkukulang ko, baka may pagkulang ako. Sabi niya, ang sagot naman niya, wala. Kasi alam ko naman sarili ko na hindi talaga ako nagkulang kasi kung anong inutos niya sa akin na, kasi dami siyang dati, mga alagang manok, tapos ako mag-alaga, tapos magpunta pa akong palayan namin, pa ko nung namin, mag-alaga, tapos kung isang linggo, palagi ko magpunta-punta doon sa tinabuan niya doon sa kontraksyon, palagi ko magpunta, magdala ko ng gamot, ganun, dinalaw-dalaw ko doon, pero pala, di na ako ipapunta doon sa banghouse. Sabi niya, huwag ka na pumunta dito sa banghouse kasi magalit ng pusing namin. Doon ako nagtaka, sabi ko naman, bakit kaya ganon? Nung time na yun na gabi na, sinundan ko siya doon. Doon na pala siya nagtulog sa babae niya, ng bahay. Kaya, bala ko sana sa bunutan, pero wala. Hindi naman ako hinihingan ko na lang. Ako na lang nahimatay. Oy. Nimata talaga ako nung DJ kasi maano ko talaga, bakit ganon? Ginawa ko naman lahat. Hindi man ako nagkulang sa kanya. Tapos, bakit kaya? Sabi pa niya sa akin, wala ka talagang pagkukulang, pero ako lang talagang nag-abuso sa kabaitan mo sa akin. Ganon lang sabi niya sa akin. Hanggang ngayon, yun ang sinabi niya sa akin, pero wala na magawa kasi mayroon na naman siyang ngayon. Sabi ko sana Kasal po kayo, ma'am? Kasal po kayo? Hindi, DJ. Live-in partner lang kami. 11 years kami nagsama. Pero, nung umpisa, okay naman. Hanggang sa tagal. Pag dating nung 11 years, doon na siya nagloko. Kasi, doon naman siya nagloko. Kasi, nung nagpunta sila doon, malayo naman nung tinabuhan nila nung kontraksyon. Malayo lang dito. So, nakamubuan ka na siguro 4 na taon nang nakalipas, di ba? Opo, DJ. 4 na taon na. Try mo mag-abroad kung may pag-iwanan ka lang sana sa anak mo, no? Lalaki po yung anak mo, ma'am? Ano po, DJ? Lalaki po yung anak mo? Opo, lalaki. Wala kang pwedeng pag-iwanan. Abroad ka sana, no? Kasi may nag-alok sa akin nung kaibigan ko din sa Imo. Sabi nila, siya daw mag-iwan sana ko kasi doon daw, nung kapatid niya, nag-abroad tapos magkuha. Kailangan pa daw sila nung katulong doon. Sabi ko, di ko naman siya nakilala, baka di ko alam kung anong galing nila. Doon ko iiwan ng anak ko. Sabi na, nandun siya lang sa iyo ko, ipaampon mo sa akin ng anak mo. Nako, ayaw ko, isa lang naiwan sa akin. Sabi ko, ay kapalit naman. Ayaw ko, okay lang sana kung kamag-anak ko lang ang maiwan.
ganun. Pero baka nanonood po ngayon yung mister mo, ma'am. May mensahe po kayo sa kanya. May panawagan po kayo. Kanino, DJ, ng asawa ko? Opo. Kamulab. Ibalik mo yung 5 nating anak, lab. Isa lang naman sa'yo dyan eh. Joke lang, mama. Joke lang. Masyado kayo seryoso eh. Ay, ako na, DJ, kasi gi-block na nga ako sa Facebook. Tapos, Batiin mo lang. makita pa nung ano niya, nung babae niya, ayaw ko na makigulo pa. Ang sa akin lang naman, Mga anak mo. nung kay nanay ko naman sinabi, nanay, sabi mo na lang sa mga anak ko na miss ko na talaga sila. Gusto ko makausap. Umiyak pa ko doon. Sabi pa ni nanay, akong bahala sa'yo. Isabi ko na lang. Kaya kung mag-usap sila ni nanay, nung nanay na yung pangalawang nanay ng asawa ko, sabi daw niya doon na ganito, miss na kayo nung mama niyo. Yun lang, isabi ni nanay daw, parang kung ano namang sinabi nung anak ko doon, sabi na din kay nanay sa akin. Ano lang, para talaga na-miss ko na talaga nung mga anak ko. Tagal na hindi ko nakausap. Ang ano ko lang naman sana nung sa asawa ko na hindi sana niya ipagdamot. Pero pinagdamot niya sa akin. Wala naman siyang magawa nun, ma'am. Pag siguro ikaw pumunta dun sa kanya, pag ikaw siguro pumunta dun, makita yung mga anak mo, okay lang din naman siguro. May karapatan kayo. Balak naman ako, DJ, magpunta doon. Kung makapera na talaga. Kasi kung magpunta doon, kailangan, malaki naman nung pamasahe doon sa Usamis, DJ. Barang, mahigit, yata, 1,000. Kasi dito, papunta nung Cagayan de Oro, 300. Tapos pumunta nung Usamis, 1,000 talaga nun. Kasi magsakay pa naman ng barge. Oo. Mga ilang oras biyahe nun, ma'am? Siguro, kasi nung nagpunta sila dito, gabihin madating doon, DJ. Abutin ng 12 oras, gano'n? Ganun siguro. Libre naman yung anak mo pag sakaling dinala mo yan, no? Ay, hindi mo na dadalhin. Iwan mo na sa nanay mo pag sakali. Kasi, ano, DJ? Pag sakaling pumuntahan mo yung mga anak mo doon, kunyari may pamasahe ka, bago matapos ang taon, kailangan mapuntahan mo doon. Iwanan mo lang yung anak mo dyan sa nanay mo, payag naman siguro nanay mo. Hindi, kung may pera ako na magpunta, isama ko to para makilala ni nung mga ate niya doon, ate niya at saka nung kuya niya at saka papa niya doon. Kasi lagi naman maghanap, DJ, kasi marunong na mag-ano. Tanungan mo kung saan ang tatay, sabi niya nung papa daw niya nagtrabaho. Ganun nung sabi, kaya maano ko minsan na mahirap talaga na ganito. Nung anak mo pag malaki na, magtanong kung saan ang tatay. Minsan na anak ko, kaya. Kasi maano ko talaga, DJ, kasi nung anak ko, maawa ko ba na magtanong siya na, anong papa niya, sabihin naman niya na, nandun sa trabaho daw ng tatay niya, ganun. Pero, minsan si nanay nga, ganun din, ni nanay makayak, sabi pa niya, nay, nandun, si papa nandun sa sa trabaho, malayo, uwi na, ganun, sabi ni nanay, ako sana punta mo doon para ipano mo sa tatay niya. So, sabi ko ni nanay, balak naman ako magpunta, ipakakilala ka doon sa mga kapatid. Balang araw makapunta kami doon, pero yun lang, kasi nandun na nung babae niya. Pero okay naman tong stepmom ng mga anak mo sa'yo? Opo. Para tagal-tagal pa siguro makapunta doon, DJ, kasi mahal ang masaya, kailangan mag-ipon muna. Gusto mo, punta ka doon bukas? Ano, DJ? Gusto mo pumunta doon bukas? Oo nga. Hindi pa naman po makapunta bukas, DJ. Nasabihin mo na kan DJ. Magkano po ba magagastos mo? Siyempre may dadalhin ka rin doon sa mga anak mo. Palikan. Anong 1,000, DJ, papunta lang doon, parang ganun lang, 1,000 lang papunta doon. Pero pagbalik mo, paano na? Wala na akong pamasahe pagbalik. O di, bigyan kitang 3,000 para may 1,000 ka po doon na para sa mga anak mo. May pasalubong sa mga anak mo.
Kausapin mo na lang muna si sir. Mamaya usap tayo sa off-cam. Oo, ganun pa yung inano sa'yo ni DJ. Kasi para makita mo yung mga anak mo. Update mo na lang kami dito pag sakaling nagkita-kita kayo. Iniiyak ni DJ. Huwag umiyak. Ganyan talaga. Kaya magkita mo ng mga anak mo. Talaga, miss na miss talaga nun. Gusto ko na mayakap ng anak ko. Matagal na. Bisag 2 taon na hindi kami nag-usap. Ito nagdamot sa akin nun. Dami naman nagsabi na pabayaan ko na lang daw kasi balang araw daw magpunta daw sa akin ng mga anak ko kasi ganun talaga daw pag malaki na maghanap na ng nanay. Pero hindi ko naman maantay nun kasi miss na miss ko na talaga ng mga anak ko. Bisa na lang sana pinakausap na ng tatay na pero hindi. Isang dosis na lang ng mga anak ko na marito lang. Pero hindi din. Sabi ko naman kay nanay, bakit gano'n na hindi naman ako ang may kasalanan. Ang asawa ko naman may kasalanan sa amin. Bakit ako pang pinagbawalan niya ng anak ko? Hindi ko naman nakausap ng anak ko ngayon. Siya naman ang may kasalanan. Dapat ito. Ba't naubos ng mga bata? Kasi nung nagsama kami, tinanong ko kung saan kayo magsama. Sabi pa naman nila, nung kami kay Papa, sabi ko, okay, sige. Kasi alam ko naman, nung pangailangan ng anak ko, di ko mabigay sa akong trabaho. Sabi ko, siyempre, sabi pa nila nung kapitbahay ko dito, dapat paglaban mo nung pagkananay mo. Sabi ko naman, alam ko naman, mapunta talaga sa akin ng mga anak ko. Pero kung paano, kung nandito lahat, nung mga anak ko nung 6, paano ko mabuhay? Kasi isa lang na sa akin ngayon, tapos nung mga kamag-anak ko, hindi ako tinulungan. Paano ko nandito lahat? Paano ko magtrabaho? Sabi ko sa kanila. Pinaano ko na lang, kasi kung nandun, mapaaral pa niya. Tapos, mapakain pa niyang maayos. O na, pinaano ko na, ako na lang ang nagsasakrisyo ba na, ibalin ako masakit sa mga anak ko na Mag-abroad ka rin. ano sa Mag-abroad ka rin. Talagaan mo yung anak mo ka nanay mo. Tapos mag-abroad ka rin. anak ko ngayon? Talagaan mo, tapos mag-abroad ka. Yun na nga, sinabi ko naman kanina, sinong mag-alaga? Na isang dito lang ako magtrabaho, ayaw naman ng nanay ko. Mag-alaga dito. Ba't di na kaya mag-alaga ng nanay mo? Hindi na, si Binti na nung edad ng nanay ko Tapos ayaw na daw niya. Dito na, nung may nag-ano sa akin, may nagkuha dito nung bisan lang, yaya sa bata din. Tapos, gusto ko trabaho si mama. Makapag-abroad ka para may maibigay ka dyan sa isa mong anak na nandyan sa'yo. Yun na nga, yan na, sabi ko naman, nagmakaawa talaga ako doon sa kanila na sana maintindihan niyo ako, tulungan niyo naman ako nung bisan pag-alaga, tapos kung makasahod na ako, ibigay ko naman sa kanila. Yun na, wala akong magawa kasi bisan kapatid ko pa sabi, baka magtrabaho tapos di mo na uwi anong anak mo. Ay, okay. Di naman sa ganon, sabi ko. Ganon talaga, nila. Wala akong magawa. Hindi ko lang ipilit, baka mag-away pa kami magkapatid. Kung malapit ka lang, bakit yun? Sabi pa nila. Sana? Go na kami, DJ. Sige. Yun na lang po, connected naman na kayo. No, pero girl,
keep mo yung line mo open ha. Sige. Thank you so much, sir. Thank you so much sa time. Opo, ingat. Sige. Apa? Girl. Alam mo yun. Kaya ako nadadala, no? Naikwento na ako yan ni girl last year. Pero kunin mo na lang siguro manager yung yung number. May nag-PM sa hotline, magbibigay daw ng ng 2,000 o plus 3,000 sa amin dito. Edi 5,000 na. Pwede na siguro yun, no? Bilang nanay kasi kita mo, ano kaya yung feeling, no? Ayan, may 5,000 na si girl, no? So, mamayang hapon, kung masend din po yan. Diretso mo na lang sa kanya doon yung 2,000. Kunin mo na yung info ni girl. Manager, tapos isend niyo na lang doon sa GCash o kung may GCash man doon, no? Tapos mamaya ikaw na lang bahala doon sa 3,000 Total naman may extra naman, may sobra naman pabayad mo ng kuryente, manager. Siyempre galing din yan sa mga supporters natin, no? Maagang pumasko para kay girl, no? Sa loob ng 4 na taon na hindi na nakita yung mga anak niya.